Dahil sa pag-i-scout natin sa malayong lugar dito sa Kapalonga, ay nahanapan natin ang isang kubo-kubo na gawa sa sako at pawid. At alamin natin kung sinong nakatira sa kubo-kubo na ito at alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Paano po kayo nagkaiwalay ng anak mo po? Ganito yun. Dito kami nakatira. Tatlong buwan pa lang yung bata. May kapatid yun na ang asawa rin ay Tagalog. Opo. Ngayon, nag-asawa ng Amerikano. Oho. Ang sinabi dun sa panganay at panganay yung asawa ko, ay sumama ka na niya sa akin ate. Ano yung kabubuhay mo niya dyan? Eh, ang araw namin doon dito ay 150 pesos lang. Opo. Di, umalis. Nasa malayo ako naghahanap buhay. May ibang pamilya na po. Amerikano nga, matanda na. Ah, nag-asawa ng Amerikano yung ano nyo. Yung May misis. picture po sa inyo yung misis nyo po. Ay, wala na. Sinurunong ko na. Pagpalain kayo ng Diyos. Opo, buksan nyo po para makita nyo yung ano niya, laman niya tay. Okay. Para sa inyo po lahat yan. Para ano, sana makatulong sa inyo. Sana. Opo. Tsaka hindi pa naman po yan yung ano, yung huli na bigay ko. Asahan nyo po, babalik po ako sa inyo. Maraming salamat sa iyo. Opo, tay. Yan po. Ay, salamat sa Diyos. Yan pang merienda mo po, tatay. Ilabas niyo po lahat para ayan, sabon, panglaba. Maraming salamat. Yan pang merienda mo po yan. Yan. Yan, alam mo magluto niyan, tay, spaghetti. Yan, lutuin mo po. Maraming salamat sa iyo. Opo. Yan, kape. May mga dilata ka din po. Yan, kape po. Yan. Dami, dilata. Oo, nagkakape ka po. Ayan. Yan, may toyo at saka suka. Panghanda sa isda. Opo. Ayan, bihon. Magluluto ka po ng ganyan. Kailan birthday mo, tatay? November 13. Bigyan kita ng cake sa November 13. Ano? Bahala po kayo. Kung groceries. Maraming salamat sa iyo. Opo. Galing po dun sa kay Miss Des. Ayan, thank you so much po sa groceries ni tatay. At muli nga namin binalikan si Tatay Filomeno at ihatid itong blessing from God at sana makatulong ito sa kanya mga kalingap. At nakita ko nga ang kagalakan ni Tatay Filomeno sa kanyang muka sa aming mga pasalubong. Pagpalain kayo ng Diyos na marami pa kayo matulungan kung sakaling wala na ako. Namimiss nyo na po yung time na kumain kayo, may kasama kayong kumain, Oo. may ipagluto kayo. May magluluto. Groceries yan, tay. O may kape din dyan, mga ano, biskwit na pwede nyong ano, tapos Maraming dilata. salamat. Hindi ka ako ng pagpupunta rito sa akin. Opo. Yun palang totoong nanay noon, kayo po pala yung nakasama nun dito. Gusto ko nga puntahan yung pamilya nun dyan sa Mataki. Mataki lang ay. Hindi, parang ayaw ko nang mag-interest nun. Malay ko kung patay na. Matanda na rin eh. Kung pinakalman. Hindi na ako nakipag-agawa ng bata. Kunin ko man yung siya mag-aalaga. Wala naman po kayong mali na nagawa sa ano nyo po, asawa nyo po, Ang tatay. pagkulang lang doon ay pira. Pera lang Ang pamimira. Maano ka niya dyan, sabi ng kapatid. Kasi na pang ginikita, sumama ka sa akin sa Amerika at malaki ang pira mong kukuha. May nila ako, linibang ko ang sarili ko. Isip ko, may bata pa ako. Wala, hindi makuha. Basta yung pirming isip ko yung bata na yung sapagkat yung pinaghirapan ko. Pinakasal kami ng papa ko. Kasal kami dito sa Kapalonga. Ito po, tatay, oh. Pwede mo pong buksan para makita mo po yung Maraming salamat sa iyo. yung groceries mo.
Ayan. Sana lumakas ka pa tatay sa mga groceries, mga tulong ko sa iyo para haba pa yung buhay mo. Makita mo pa po yung anak mo. Dapat sana maghaba pa nga. Si 72 pa lang ako. Opo. Papa ko namatay, 76 76 po. ang edad. Opo. Ayun tayo. Salamat sa Panginoon Diyos. Opo. Hindi naman po malamok dito tatay paggabi. Malamok, minsan. Grabe po ano. Wala po kayo yatang lagayan ng mga tubig, ng ano dito. Ay, marami, ano. Yung mga galon nyo po, Mga mga timbale. luma na din po. Anong grabe yung mga galon ni tatay, mga kalingap po. Ayan nyo, pag, ano po, pagbalik ko, bibili ako ng container para sa tubig nyo po, ano, jug, para mapalitan nyo po yung mga, ano nyo, gamit nyo. Pati yung takuri ni tatay, oh, noon pang panahon yata ng Espanyol ito. Ay, matagal nang iigiyan. Ang may-ari niyan, nagimbianan ko nga may 15 taon ng patay sa Bulacan. Lagyan mo yung maayos, yan. Nabutan nga natin si Tatay Filomeno na nilalagay yung kanyang panghuli ng isda. At may binalita sa atin. Talagang nawalan na po kayo ng pag-asa tatay o may pag-asa pa po kayo magkikita? Baka patay na rin. Sa tagal na yun ang panahon. Sa paghahanap natin sa anak niya mga kalingap ay nawalan na ng pag-asa si Tatay Filomeno na mahanapan ito. Dalawa sana rin yan ay. Hindi ko rin alam yung isa. Doktor ang kinukuha, no? Mga 25 anyos yun nga yun. Maigi ka na po sa nararamdaman mo. At nung karaang araw ay may sakit si tatay. Tayo, may surpresa kami sa inyo. Ano po yan? Alin? Yan yung pinabuhat ko po. Live. Opo, palitan na natin yung sako ng bahay mo, tay. At para hindi ka, nalalamigan sa madaling araw, no? Kumusta ka na, tatay? Kumusta ka na po dito? Mabuti naman ah. Mabuti na po. Wala na po yung nararamdaman nyo? Wala na. Wala na po, oo. Tay, meron kayang tutulong sa atin na magkabit ng dingding ng bahay nyo? Papakabit ko na lang yan. Ipapakabit nyo po. May tutulong po sa inyo. Ay, marami. Ang dami ko dito ko. Tapos, tatay, inorderan na kita ng ng pangbubong mo din po. Di ba tumutulong yung bubong mo? Ano po yung yero? Pawid. Gusto nyo ba ng yero, tatay? Ay, hindi. Makakaya lang yun. Painit. Makakaya, pawid lang. Pawid lang, tatay. Mga ilang piraso kaya yan, tatay? Kakaunti lang yun. 100. Wala. Ang dami-dami. Madami yun. Mga ilang piraso po? Ano, 50 lang. 50 po. Opo. Yung tatay, yung plywood, kasya na kaya yun? Ay, sobra na yan. Sobra na po. Etong mo, gusto mong pabaguhin natin yung higaan mo. Tama na yan. At orderan na kita ng hardiplex. Hardiplex na lang yung sa higaan mo. Kayo po, bahala. Maraming salamat sa inyo. Yung mga nagtutulong sa atin at kayo rin nagtutulong sa akin. Nagpapasalamat ako sa Diyos. Opo. Una sa Diyos at kayong mga nagdadala rito sa akin ng tulong. Opo. Kahit po pinabayaan na po kayo ng talagang pamilya nyo. Wala na. Wala na akong pamilya. Wala na talagang pag-asa ko doon. Baka mga patay na yun. Mga kalingap, ngayong araw ay hatid natin ang pambubong ni Tatay Filomeno. At may good news po tayo sa kanya. Kung ito nga po, yung pinapahanap niyang panganay na anak. Yan tay, tingnan mo nga po. Kung siya yan. Siya na ito. Indriya ba ito? Opo, Siya ito. siya po. Sigurado po kayo? May edad na rin ito ay. Ayan mga kalinga po, nanapan natin. Kaso nga lang hindi pa nagre-reply si ate. Ayan o. Pakita natin yung mukha niya. Siya po yan daw, sabi ni tatay. Siya po yan, sure po kay tatay? Siya ito ang anak ko. Naipahabad ang buhay ko para magsama-sama tayo ng mahabang panahon dito. Ako'y marami na nararamdaman. Kaya ako'y
papasalamat na lang sa inyo. No? Na ni tatay yung solar. Grabe mga kalingap po. Yan yung maganda tayo na ano. Kasi may bumbilya yan. Ilagay mo sa loob. Para may ano ka. Maganda. Maganda po yan. Ay padala ni Ma'am Margaret para sabi niya ay wala yatang kuryente si tatay. Kaya sabi niya ay hatid mo ito. Malaking tulong yan sa kanya. Salamat sa Diyos sa inyo. Opo. Talaga nagkakapa dito sa dilim. Magkakapa po kayo sa dilim at madilim po ay. Didilim na naman yan. Wala na buwan. Opo. Yan po tayo. Ayan. Buksan mo dito doon sa ano pinakaano niya dito. Oh. Tapos, nahingi nung kuhan. Binibigyan ko sila. Nung may mga tao dito napunta sa akin, pakain ako pagkuhan. Tatay Filomeno, umamin na sa tunay na nangyayari sa mga ayudang pinapaabot natin sa kanya. Dito na lang sa iyo, intindihin kita sa mga pambuhay. Hayaan natin yung pang-ano nila, paninira, kung wala namang katuran. Ilang taon ka na po? 24 po. 24? Siya si Tatay Filomeno, isang senior, 62 anyos, na di mo akalain na makapag-asawa ng 24 anyos. Ay kala ko po, makakuha ko ng taong mamahalin po ako, di pa pala. Mabait naman siya. Mabait ako sa kanya. Kaya nagbalik yan. Kung iba-iba, hindi babalik. Naroon na po ako na walang malay. Ha? Anong ginagawa mo tay kung ganun ang nangyayari sa kanya? Ginamot ko kagabi. Tinalian doon ng kadena sa liig. Ganyan yan, no? Naninigas na? Pinapasok ka? Opo. Ng? Sigarilyo. Ano naman yung mga ano mo dito, routine mo araw-araw, ginagawa mo araw-araw? Nagluluto po, kukupong gulayin, nagtatabo po. Kung naglalaba po ng baro po namin. Mga damit niyo? Opo. Oo. Kaya nga, blooming na si tatay. Nakikita ko na kasi dati halos din nagpapalit ng damit. Ngayon, araw-araw ng magandang ano, ang itsura. Ilan ba yung balak niyong ano, magiging anak, tay? Tama na isa. Isa? Oo. Isa lang. Kung biyayaan pa kayo ng isang dosena. Ay, huwag naman po. Tama na isa. Hindi nyo na kayang ano? Hindi na kaya natin buhayin. Oo. Pero Isa ate, lang. ate Jonalyn, natutuwa ka din na may tumulong kay tatay nung wala ka? Opo. Kaya gano po dito, nagpunta po ako dito. Ang ano po, nagpuano ko ng ano dyan, pantanin pong pinya. Ay ano po dito, sabi sa akin, uy, kumain ka na. Ako yung nagkain na ako. Nagbisita po ko rito po, lagi po napunta po ko dyan. Okay. Diyan mo lang pala nasipatan si ate Jonalyn tay, dyan sa unahan. Kaya pala lagi ka dun ay nagtatambay, kunwari nanonood ng TV. Tawa. Totoo yun. Oo. Maganda yan. Balak pala nila magkaanak mga kalingap kahit isa lang. Pero maganda po yan at natutuwa din yung mga viewers mo tay na syempre may mag-alaga na sa iyo. Tapos matutuwa sila. At sa edad ko na ito, 72, bakit nakakuha pa ako ng bata? Ilang taon na siya tay? Yan, 24. O 24. Ayan mga Ako naman ay 72. Wala pang kalahati. Oo. Ilan yung ano nyo? Ilan yung gap age nyo? Nino? Ni ano? Ilan yung tinandaan mo sa kanya? Ay, malaki. Malaki po ano? May lampas kalahati. Ay, 20. Tapos ay 72. Di 50. May 50. Naniniwala ka ba tayo na parang apo mo na lang si ano? Sinabi ko na nga sa, yan nga pinag-cut na namin. Wala sa may ilong mo. Ay kako, ako ikako, tatay mo, kuya mo. Eh tapos anong kahulugan ng tatawag mo pa? Eh asawa. Meron pa tayo. Kaya kami nagtatawanan ay. Anong tawag mo sa kanya, ate Jonalyn? Mahal. Ah, okay. Kahit maraming tao dyan, mahal ang tawag nito.
Hindi ko mo ito kinakahiya, ate. Hindi mo kinakahiya? Hindi po. Kakatuwa naman. Oo. Kahit maraming tao dyan. Oo. Pero may mga nagsasabi din na parang tatay mo, lolo mo na din yan. Yun na nga. May nagsasabi din sa iyo. Meron po, ang dami po dyan. Ano naman yung sinasagot mo sa kanila? Ako, pakialam ko, basta't asawa ko yan. Okay. Tsaka magiging proud ka din. Malakas ang pagtatanggol nito sa akin. Oo, magiging proud din siya, tay, kung pakasalan mo po siya. Hindi ako kinahiya. Baka lalakas ka pa lalo kung talagang ano ka na, Sana legal na kayo talaga. Pagpalain ng Panginoon Diyos na pahabaan pambuhay ko. Oo. Walang katuwiran nito. Kung ako mawala, masama na rin siya. Sabi ko, huwag mong gawin yan. Grabe naman si ate. Sobrang pagmamahal nga. Ano yung sinabi mo sa kanya? Yung sinabi mo po talaga sa kanya yan? Opo. Sabi ko, kung mawawala ka naman sa mundo, masama lang din ako sila kung mapunta. Yan ang panata niya na Kasi wala po, siya wala na akong mapuntahan. pamilyang pupuntahan. Ayaw ko na sa kanila, lagi ako sasaktan. Grabe, ano na lang ginagawa mo pag sinasaktan ka ng pamilya mo, Ate Janeline? Na ano na lang po ako, nakulong ako ng bahay. Tapos pa, hugus-hugus ang plato na lang po. Tapos pagkatapos po hugus ang plato, wala nang karbonan po sa kanila. Parang naging alila ka talaga, naging katulong nila, ano? Alila na walang, ng mga kamag-anakan na walang puso. o na walang bayad. Yan ang alila ng mga kamag-anakan na walang puso. Tay, anong gagawin mo kung sunduin ng kamag-anakan niya dito? Anong gagawin niyo po? Anong gagawin ko? Magpapakilala ko ang asawa ko nito. At dito yan tumakbo sa akin. Kaya kriminal at walang matakbo na kamag-anakan. Oo. Paano po pagpersahin si Jonaline na kunin ng mga tiyahin po? Siya lang ang tinatanong ko. Nasa Kung kanya pa din yung decision. Ano yung Kung decision sasama mo, siya. Ate Jonaline? Di pa ako masama. Masama po ako. Ano pong gagawin ko din? Pagkaparoon po ng karabaw, madaling araw po, nasa bulasan na. Ano yung bulasan, Ate? Damuhan po, sugubatan. Grabe, ano? Pag di po sumunod, sasapaking ka bigla. Pero pinapakain ka naman po ng maayos. Ay, minsan po nakain po ko, alas 12, alauna. Kaya ka pala nagkaroon ng sakit na epilepsy po, ano? Opo. Tsaka yung sinasabi nila na pag kumain ka daw ng bahaw, totoo daw yata yun. Karoon ka ng ganyan na sakit. Masama yung bahaw. Totoo po yun, Tay? Grabe. Kaya inyat, ano, habang nandito naman kami, aalalay kami sa inyo siya. Nigo po yung batang lalaki, kung sasaktan ka lang din po, dito lang po sa kanto. Tahimik pa po ang buhay. Ang pinagtatawanan ko nga siya kuminsan dahil naasawa ko na, tatay pa ako, lolo pa. Ayaw ko na po maghanap ng iba kung sino-sino po, tama na po ako dito. Masaya po ako dito, salamat sa Diyos po, tinulong niya po ako. Nandiyan po ako kay Titaglo po nakatira, siya po nagtulong-tulong po sa akin. Love you, mahal ko. Sa akin, tita, papunta ako dyan. Iniwanan niya ang asawa niya sa ospital mismo, sa diet. Okay. Doon talaga iniwan niya. Sabi ko, ba't mo iniwan yung mga anak mo? Kung nagdala ka ba kahit isa, walang problema. Inatake siya, hindi ko malaman kung anong gagawin ko. Sabi ko, Diyos ko. Anong itsura niya po? Talagang naggaganon siya, tapos naninigas niya itong mga kamay niya. Bata-bata, mahalin mo yung sabi ng tiyuin ko dyan. Kaya matuwa-tuwa mo sila. Opo. Once again mga kalingap, ngayong araw ay nandito tayo sa lugar nila Tatay Filomeno. Iniwan na namin yung motor doon at sobrang putik po ng daan at kasama natin si Rans, naiwan si Marcos. Nigo po yung batang lalaki, kung sasaktan ka lang din po, dito lang po sa kanto. Tahimik pa po ang buhay. Ang pinagtatawanan ko nga siya kuminsan dahil naasawa ko na, tatay pa ako, lolo pa. Ayaw ko na po maghanap ng iba kung sino-sino po, tama na po ako dito. Masaya po ako dito, salamat sa Diyos po, tinulong niya po ako. Nandiyan po ako kay Titaglo po nakatira, siya po nagtulong-tulong po sa akin. Love you, mahal ko. Sige, sabihin ko po ang totoo, may anak po ako sa unang asawa ko. Maghiwalay po talaga ako sa kanya. At lagi po ako biwalbog. Ang sabi ko sa kanya, minahal kita ng totoo, kaya ako nagbalik sa iyo. At ayaw ko na ng gulo. Kung gagay-gayan mo kung ako lang malayo.
Once again mga kalingap, ngayong araw ay nandito na tayo. Kila Tatay Filomeno, kumustahin natin sila. Pauwi na ako sa amin para wala ka ng problema, nag-iiyak na. Lalay mga kuan ng pamilya niya. Aalis na nga ba si Ate Jonalyn? At ano nga ba ang kanyang tunay na dahilan? At papayag kaya si Tatay Filomeno na iwan na naman siya ng kanyang asawang 24 anyos? Mahal, tumigil ka na. Ulan man o mainit ang panahon, malusak na daan o malayo man, ay nararating namin sa pamamagitan ng inyong suporta. Ako, kung sinong mahal ko ngayon, hindi ko kinakahiya na siya ang kasama ko ngayon. Sabihin natin matanda, oo, matanda siya, pero mahal naman niya ako ng totoo. Kaysa dito na lang po ako, kaysa naman sa puso sa papunta pa. Ang katuwiran ko, bahala po nasa taas na lang. Maggabay sa akin kung saan ako makakaanmat, kung ang gagawin. Grabe, ano? Siguro kung ako yung ganyan, yung kalagayan natin dyan talagang hirap. Kasi kami, tayo sa mga tinutulungan namin, kaya ramdam na ramdam namin yung pinagdadaanan ng mga tinutulungan namin kasi Ay gusto po akong puntahan, natiyuin ko po, si Tito Munding po sa Elantris po, kasi na ba ako makapunta doon? At ayaw ko na po kasi yung po ang asawa po ni Tito Munding, yung po nagpabulbog po sa akin sa maraming tao sa ospital. Grabe naman. Ba't pinubulbog ka doon? Hindi naman po siya sasabihin ko ng assuming, yung asawa ko po. Akala po siya isasabihan ko, pero pagsapag po sa maraming tao, nagparaiyak na lang ako. Grabe naman. Hindi ka man Siya lang. na paglayas na pagpunta rin dito. Oo, di man lang siya trinatong tao tayo, ano? Kaya nga sa 19, maalis tayo para makakilala ka ng pamilya ko. At ako naman, mahal na mahal ito. At hindi lahat ako. May pawis ako, basa ako, bibigyan agad ako ng bisa. Siya nagbibisa akin. Ito yung sasabi ko po sa kanya, mahal na mahal kita, din ako alis sa buhay mo dahil nag-iisa ka sa buhay mo. Sino mag-aalaga sa iyo, di ba? Wala, dito ako na lang. Ay wala po, apay ko sa kanya eh. Pag pagod po kayo, pag basa-basa, ayaw pa niya magpalit, gagawin ko sa kanya, hinubad ako po ng baro po, gagawang bata. Sabi ko ang katuwaran ko po sa kanya eh, isa lang ang buhay natin, mahirap magkasakit. Yan yung hanap buhay mo tayo, ano? Ito po ang hanap buhay ko sa ilog. Na ito lang ilog sa amin. Nag-order nga po yung pamangkin ko na yun. Nag-order po ng ganyan. O di gagawin nyo po ngayon. Kami nagtutulong sa trabaho dito sa bahay. Kung kami lang dalawa. Natabo siya ng tubig. Ako naman nagluluto. Yan, naulanan na tayo. Kakadan lang namin dito sa may hanging bridge, oh. At papunta na tayo doon kila Tatay Filomeno. Ikaw, Ate Jonalyn, ano ba yung napapansin mo dito sa mga kapitbahay ni Tatay? Wala po, ayos lang po. Ayos lang. At ayaw ko po ng gulo. Ang gulo na nga po ng buhay ko, mapapasok ako sa gulo. Oo, ayaw magsalita na Ate Jonalyn. Pero nakikita mo naman na mahirap din si Tatay, di ba? Opo. Dapat hindi sila ganun na pakialaman pa kung anong meron kay Tatay. Si Tatay ang na-stress. Tingnan mo yung tsura ni Tatay. Oh, stress na. Kawawa naman. Ay magagawa. Ah? Wala tayo magagawa. Pag nangangailangan ang tao, ikaw na may-ari, ikaw pamawalaan. Tapos, pag nakita sa'yo, hiramin sa daanin sa hiram-hiram, wala na. Pag di mo pinagbigyan, galit pa magtatampo sa iyo. Hayaan nyo sila. Pwede naman tayong maghindi. Ngayon, hindi na sila magkakakuha sa akin. Katulad niyang senior ko, may pa ang mag-aantay niyan. O, tingnan mo, layo-layo pa Tatay. Dapat yun din yung isipin nila na ilang buwan bago kayo makakuha? 6? 3? 6. Pagdating dito, may sakit. Halos dito bigan ito. Natutumbayan dyan. Ako nag-alalay. Nag-iyak luha na naman. Api-apihan niya itong kwento sa akin yan. Aping-api siya doon. Nag-uulan ng kalabaw.
hindi pa na, padilim-dilim pa na, sa gubata na. Opo. Tinatali ang paliig niya ng kanina. Pinapalo pa ng tinik. Dinuduldulan pa ng sigarilyo. Inatake. Kailan? Kagabi. Kagabi? 10 bisis. Diyos ko po. Ay, hindi nakakabangon pa. Wala rin akong tulog. Kasi yan ang binabantayan ko. At muli kong binisita ang 24 anyos na si Ate Jonalyn at ngayon ay 73 anyos na si Tatay Filomeno. Gayon pa man ay binigyan ko ng cake si Tatay kahit late na ang kanyang birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Tatay. Ano, blow! Once again mga kalingap, ngayong araw ay nandito tayo. Papunta kila Tatay Filomeno. Yan o. Pamilyar na siguro sa inyo yung mga putik dito. Yan, kasama natin si Rans. Ayan, buat-buat niya isang sakong bigas. Ano, mabigat? Sabi mo kanina, sumakay pa si Marcos. Bibiro lang. Ayan o, may pa-cake tayo kay Tatay Filomeno, syempre. Ako nahihiya sa inyo. Kayo naghihirap na. Pabalik-balik nila akin. Muli, binisita ko si Tatay Filomeno at Ate Jonalyn at may regalo tayo sa kanila. At gusto kong gumaling yan at ayaw naman mag-iwalay sa akin. At talagang gustong maipagamot yan. Oho. Binabati ko po yung kapatid ko. Gusto ko pong makita. Sila tatay na lang bahala. Yung ano, ibili nila ng ulam nila. Syempre, eto yung ampaw. Pera po yan ang laman. At eto, pwede din naman po nilang pagsaluhan mamayang gabi. At madamad-dami po yan. Pwede po kayo magsalad dyan, tay. May fruit salad dyan. Maraming salamat sa iyo po. Ngayong araw ay samahan nyo kami para ipahatid ang handa ng mag-asawang 24 anyos at 73 anyos. At sinama nga natin ang mag-asawang 73 anyos at 24 anyos. Samahan nyo ako kung ano itong mission natin ngayong araw sa mag-asawang ito. Once again mga kalingap, ngayong araw ay nandito tayo. Kung alam nyo itong daan na ito, at kasama ko yung kapatid ko, si Ron. Yun o, lumakas ng ulan. Ngayong araw ay may mission tayo, mga kalingap. At kahit umuulan ay sinusuot namin itong ulan, putik. Ayan, at magkahiwalay kami ni Marcos ngayon ng lakad. Abangan nyo kung ano tong mission natin ngayon. Mamahalin mo ba siya habang... Sinabi ko na po sa kanya po, umuwi po sa kanito. Sabi ko, di kita iiwan, nakatan mangyari. Kasi, ano mo yung bata na laki, kung sasaktan ka, iiwan ka, lulukuhin ka lang din. Ito ko na lang. Alagaan mo, kasi wala po kasama po siya. Ay, paano kung sakaling, syempre may iba kang pangailangan? Ay, di na po ako maghanap. Sabi ko po sa kanya, di baling, di na po, sabi ko po sa kanya, di baling, di na tumayo yan, basta sa akin, mahal kita. Ay, paano kung mawala na ako? Oo. Ang sabi niya sa akin, magwawala na rin yan. Magtutunda sa isang buhay niya. Sabi ko, Sana habang buhay yung inyong pagmamahalan. Nagsama doon sa pamangkin ko, nag-asawa na. Iniwanan ako. Malungkot ako dito. Ngayon, umalis nga po siya. Wala yung lalaki na sinamahan niya. Diyan sa bahay, nandiyan yung lalaki, nilalamos sa didi niya, nagluluto. Naramdaman ko ngayon, para akong nasusuklam sa kanya. Ang nalulungkot ako doon, bigla akong natakbo. Napamahal ako doon sa babae na yun. Ayaw na daw po talaga niya dyan sa matanda kasi sabi daw po kasi ng babae, matanda na daw po sa tatamin, wala nang pakinabang at di na daw po kayang mag-ano. May takas lang naman po kasi yung dalawang. Sa tagal na hindi ko nabalikan ang 72 anyos na ito, ay may nangyari na palang hindi maganda. Mismong pamangkin ni Tatay Filomeno ay tinalo siya at tinanan ang 24 anyos na kinakasama ni Tatay Filomeno. At ating alamin ang buong detalye ng nangyari sa kanyang relasyon. Kung nasaan ka man at mapanood mo ka sa video,
Kung masaya ka dyan, dyan ka na lang. Ayaw ko na sa iyo. Bahala ka na sa buhay mo. Sayang na pag-aruga ko sa iyo dito sa bahay ko. Inturing ko sa iyo, isang anak, isang asawa. Doon na siya sa kinakasama niya, hindi ko na kailangan siya dito. Bahala ka sa buhay mo, kung ano mangyari sa iyo dyan, atakihin ka, mamatay ka. Ngunit wala tayong magagawa, ma'am. Talagang ganun ang buhay. Pinapa sa Diyos ko na lang. Anong tawag nila sa kanya tayo, yung mga tao dito? Manyak. May piraan niya ko dyan, 500. Ay, ako nagkuha. Ang tanong ko, alam ko wala na po ay. Yung lalaki pala binayaran na siya dyan, minsan na pag-alis niya. Hindi ko anong desisyon ko. Sumang-ayon sila. At gusto ko ikaw sa barangay. Paalisin na dito. At muli ko ngang binalikan si Tatay Filomeno at ito ang kanyang mga sinabi. Gawa ng kuhan. Naalagaan ko siya dito ay para ako nag-alaga ng bata. Pagkain, pagsaing, pampaligo. Nabigla nga ako ay nung nangyari. Hindi ko alam na ganun pala ang mangyayari sa kanilang dalawa. Ang alam ko talaga na sila na. At naawa din ako kay Kuya Mino. Sabi ko, Kuya Mino, pag oras na bumalik siya dito sa'yo, hindi ko na patutuloyin yan. Kanya umiyak, ulumod man sa kanya, huwag nang tanggapin. Jonaling, kung saan ka man ngayon naroroon, ang masasabi ko sa'yo, sana yung nakuha mo, hindi ka pabayaan. Dahil kay Kuya Mino, halos asikaso ka pa. Sunod layaw ang ano mo doon kay Kuya Mino. At muli ko ngang binalikan si Tatay Filomeno at eto ang sorpresa ko. Wala akong pagkain noon. Diyan ako nag-asa sa panggal ko dyan sa ilog. Nakakabili ako ng pagkain ko dito. Ngayon nga, sa awa ng Panginoon Diyos, kaya dumating sa akin, nakaluwag-log na ako. Kaya pasalamat ako sa Diyos at na kayo nakatulong sa akin. Kayo na mga manonood ko, pagpatuloy na yung papanood ninyo sa akin. Kahit na wala na yung babaeng nakakasama ko. At yun ay hindi babae. Lalaki. Lalaki yun. Lalakiro, hindi lalaki. Di ba kayo malupit sa nagiging asawa tay? Hindi ako malupit. Magsabi mo kapitbahay ko dito. Si Ginalyn, ilang balik yun sa akin? 4. Pag na ito kayo, yung masaya-saya, kung in-interview ninyo ako, yan ang kasiyahan ko na sa buhay ko. Oo, yung nakukumusta kayo tayo ano? Nakukumusta, ganyan. Lalayo kayo, nakukumusta ninyo ako. Oo. Pagkagaan ninyo ako. Oo, tatay, kasi parte ka na po sa amin ay. Hahanap-hanapin ka ng mga manunood pag hindi ka namin puntahan. Pwede po. Basta sinasabi nila na sa mga viewers ko na kung babalik pa, ikukunin ko, hindi na. Ayaw ko na. Dala na ako sa ginagawa ng babae na yun. Ito kayo yung masaya-saya. Kung in-interview ninyo ako, tabuan ng pampaligo dito sa maliligo sa lumabay. Tabuan ko. Bakit gusto mo nang umalis dito, tay? Gawa ng babae na yun. At nabigla nga ako sa aking nabalitaan kay Tatay Filomeno. Magandang gabi sa lahat at sa lahat ng mga viewers dito sa aking YouTube channel, Commander Marcos at Alma Vlog sa aking Facebook page. Ngayong araw po ay may masamang balita na ating natanggap at tatawagan nga natin itong hipag ni Tatay Filomeno kung ano yung totoong nangyari. Hello, ma'am. Hello. Good evening po. Ano yung nabalitaan ko ate na na nagpatakbo pala sa ospital si tatay. Pero ganyan talaga ang buhay, Nay. Hindi natin kasi hawak yung buhay natin. Ma'am, yung sinabi mo sa akin na pumayag naman ako, hindi ko ako lalos yan, mawawala na. Oo na, sinabi ko na alagaan nyo si tatay kasi mag-isa siya sa kanyang buhay. Sabi ko pa kialagaan kasi ganun yung kalagayan niya po. Talagang dinamdam niya yung nangyari sa kanila ni Ate Jonalyn po yun talaga. Yun talaga sinabi niya talaga dun sa talaga si Jonalyn talaga niya mahal naman. Talaga siya daw kayang kalimutan. Talagang yun siguro. Yun yung dahilan kung bakit na stress si tatay, nagkasakit, ayan, hindi na niya nakayanan. Tapos,
ang hindi niya matanggap talaga, pamangkin pa niya ang umano sa kanya. Yun talaga hindi niya kayang nagtanggap. Pero kung hindi na ginawa niya ng pamangkin niya, ngayon sana buhay pa si kuya. Kaya nga po, inasahan kong mabalikan ko siya sa Monday kasi uuwi kami, nasa Quezon po kami ngayon, may nasikaso lang. Doon sa may taas lang ng court G, ibuburol si kuya. Saang taas ng court po? Dito sa may harap ng sa may barangay yung court doon sa taas. Papunta sa school ng elementary. Okay po. Pupuntahan po namin doon. Huwag po kayo mag-alala. Pupunta din po kami doon para magpabigay ng mga pwedeng ipabigay namin. Mga biscuit, mga kape, ganun na pwedeng maitulong sa mga maglalamay po. Grabe na. Maraming salamat pa. Last na ano na pala yun, ang sigla niya pa yun na yung araw na yun. Alam mo ba, Nay, na binilhan ko pa siya ng mga damit, binigyan ko ng pera. Tapos nung nakaraan na araw, ulam naman yung dinala ko sa kanya, tapos binigyan ko na naman ng pera. Kagabi, kawan, parang iniwan na tayo. Oo nga po. Sinabi ko nga, huwag magpaka-stress sa... Yan naman sinasabi ko sa kanya eh. Huwag siyang masyadong, kuya, huwag mo masyadong isipin. Sabi ko na andito naman kami. Oo, nandito naman kami ni Marco. Sabi ko, ituring mo kaming anak. At lagi naman kami sa iyo. Tulungan ka namin kung ano yung mga kulang na ano sa iyo. Kung anong problema mo, magsabi ka. Nadalan ako ng ulam, nadalan niya ako, tapos ganun lang. Bait po yan si tatay. Pero hanggang doon na lang yung pinahiram sa kanya na buhay. Sige, Anay, at pag nakabalik po kami by bukas or ano, ay pupunta po ako agad sa inyo po, ano? Sige po, oo. Salamat sa pag-asikaso kay tatay. Sige po. Sige, salamat din. Sige, Nanay Gloria. Sige po. Salamat. Sige po. Ayun mga kalingap, at ipapaalam lang namin na si Tatay Filomeno ay wala na po siya. Ngayong araw lang po siya pumanaw at biglaan lahat ito.